Kumusta mga kasaliksik? Simula pa lamang ng 2025, umani na ng malawakang atensyon ang mga bagong estratehiyang militar ng Ukraine na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan sa digmaan laban sa Russia. Ang mga pagsulong sa teknolohiya ng militar ay naging pangunahing sandigan ng bansa. Pinapalakas ang kakayahan nitong makipagsabayan sa mas malaki at mas makapangyarihang kaaway. Ang mga hakbang na ito ay nag-ugat mula sa intensibong pananaliksik, masinop na pag-aangkop ng mga makabagong teknolohiya at mabilis na implementasyon ng mga resulta. Unang hakbang sa inobasyong ito ang pagpapakilala ng mga sasakyang pangmilitar na walang tauhan o Unmanned Ground Vehicles UGVs na pangunahing layunin ay mapanatili ang kaligtasan ng mga sundalo. Ang mga UGV na ito ay kayang magsagawa ng iba't ibang operasyon tulad ng pagsalakay sa mga kalaban, pagdepensa sa mga mahahalagang lugar, at kahit na pagtugon sa mga biglaang pangangailangan sa logistic. May kakayahan din silang maghatid ng mga supply, maglikas ng mga nasugatan, at magsagawa ng ligtas na pagdedemina. Ang mga robotic na sasakyan ay nakatulong upang maibsan ang personal na panganib sa mga tropa, kaya't mas maayos at mas mabilis ang kanilang mga misyon. Sa pagpasok ng bagong taon, naging mas mabisa ang paggamit sa mga UGV, at ito ay nagbigay ng panibagong anyo ng estratehiyang pangmilitar. Kasabay ng pag-unlad ng UGVs ay ang mas sopistikadong paggamit ng mga drone na pinatatakbo ng artificial na intelihensya. Ang mga drone na ito ay dinisenyo upang mag-operate ng autonomously, mula sa simpleng surveillance hanggang sa mga high-precision na atake sa mga target. Bukod sa mas mataas na antas ng katumpakan, naging mas epesyente rin ang kanilang mga misyon sa pagpapalipad ng mga AI-guided drones na nagpapababa sa pangangailangan para sa mga manual na operasyon. Bilang resulta, ang Ukraine ay naging isa sa mga nangunguna sa teknolohiya ng drone warfare na nagbigay ng hindi inaasahang kalamangan sa maraming labanan. Ang pagpatrolya at pagmonitor ng mga linya ng kalaban ay nagiging mas madali, at ito ay nagdudulot ng mas mabilis na tugon sa mga pagbabago sa battlefield. Hindi rin nagpaiwan ang Ukraine sa larangan ng missile technology. Sa mga nakaraang taon, isinulong nila ang mga programa para sa production at deployment ng long-range missiles. Ang mga armas na ito ay kayang umabot sa mga target na daan-daang kilometro ang layo, kaya't hindi na lamang nakasalalay sa mga malalapitang sagupaan ang kanilang tagumpay. Ang kakayahang umatake mula sa malayong distansya ay nagbigay sa Ukraine ng makabuluhang kalamangan dahil mas mahirap hulaan at harangin ang ganitong uri ng mga atake. Sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kanilang missile technology, nagkaroon ng mas maayos na paraan ng Ukraine upang magplano at magsagawa ng malawakang opensiba habang nananatiling ligtas mula sa mga ganting salakay. Samantala, isinusulong din ng Ukraine ang konsepto ng swarm drones, mga grupo ng drone na sabay-sabay kumikilos upang lituhin at pilayin ang depensa ng kalaban. Ang ideyang ito ay hindi lamang makabagong teknolohiya. Ito rin ay simbolo ng kahusayan sa koordinasyon at diskarte. Sa bawat misyon, ang swarm drones ay gumaganap ng iba't ibang papel. Ang ilan ay panggugulo, ang iba'y pang-atake, at ang natitira ay nagmomonitor ng mga galaw ng kalaban. Ang resulta ay isang mas komplikado at mas mahirap pigilan na operasyon, kung saan ang tradisyonal na mga depensang pantanggol ay nagiging halos walang silbi. Ang swarm drone technology ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang Ukraine ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy na tagumpay sa mga airstrike at iba pang uri ng aerial assault. Sa huli, hindi rin pinalampas ng Ukraine ang pagbuo ng mga advanced na sistema ng depensa laban sa mga drone ng Russia. Bilang tugon sa lumalaking banta ng drone attacks, nagdevelop sila ng mga sophisticated counter-drone systems. Ang mga sistemang ito ay may kakayahang tukuyin at sirain ang mga paparating na drone bago pa man makapinsala sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga radar, automated defense guns, at AI-driven interceptors. Naging mas mahirap para sa Russia na makapagdulot ng malaking pinsala sa mga puwersa at infrastruktura ng Ukraine. Ang proteksyon na ito ay hindi lamang nakakatulong sa depensa, kundi nagbibigay rin ng kumpiyansa sa kanilang tropa na patuloy na sumulong sa digmaan. Ang lahat ng mga inobasyong ito ay nagpatibay sa pangkalahatang kakayahan ng Ukraine upang labanan ang mga hamon ng modernong digmaan. Habang lumalakas ang kanilang teknolohikal na bentahe, mas nagiging handa sila sa mga darating pang pagsubok na nagpapataas ng kanilang posibilidad na magtagumpay laban sa isang mas malaki at mas makapangyarihang kalaban.
Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan laban sa Russia, nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad ang Ukraine sa larangan ng diplomasiya at internasyonal na ugnayan. Sa kabila ng patuloy na presyon mula sa kanilang mas makapangyarihang kalaban, ginamit ng Ukraine ang estratehikong pakikipag-alyansa upang mapalawak ang kanilang kapasidad, mapalakas ang kanilang depensa, at maitaguyod ang mas matatag na pandaigdigang suporta. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinagawa ng Ukraine ay ang formal na aplikasyon nito sa pagiging miyembro ng NATO. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang kahalagahan ng pagsapi sa alyansang ito bilang isang kritikal na hakbang sa pagpapalakas ng pambansang seguridad. Sa pagnanais na maging bahagi ng NATO, ipinakita ng Ukraine ang kanilang seryosong layunin na protektahan ang soberanya ng kanilang bansa laban sa anumang panlabas na banta, lalo na mula sa Russia. Bagamat mahirap ang proseso, ang hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng dedikasyon ng Ukraine sa pandaigdigang kooperasyon at kolektibong depensa. Kasabay nito, mas pinalawak ng Ukraine ang kanilang diplomatikong pagsisikap sa pamamagitan ng paghingi ng mga garantiyang pangseguridad mula sa mga kanluraning bansa. Nakipag-ugnayan ang Ukraine sa mga pangunahing kaalyado tulad ng Estados Unidos, United Kingdom at iba pang mga bansa sa Europa upang tiyakin na sa harap ng patuloy na digmaan, may handang tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Ang mga garantiyang ito ay hindi lamang simbolo ng tiwala, kundi isa ring konkretong hakbang upang palakasin ang kanilang depensa laban sa mga banta. Sa tulong ng mga kasunduang ito, nabigyan ng Ukraine ng mas mataas na antas ng kasiguraduhan sa pagharap sa mas komplikado at mas mapanirang mga operasyon ng Russia. Bukod sa mga hakbang sa seguridad, nagkaroon din ng pagpapalawak ng mga ugnayang pang-ekonomiya ang Ukraine sa European Union at Estados Unidos. Ang pagpapalakas ng ekonomiya ay naging mahalagang aspeto ng estratehiyang diplomatikong ito dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa bansa na mag-invest sa mas modernong armas, mas malalaking depensa, at mas malalawak na operasyon militar. Ang tulong na natatanggap ng Ukraine sa anyo ng mga trade agreement, development aid, at direktang suporta sa ekonomiya ay nagiging mahalagang sangkap sa kanilang tagumpay. Sa pamamagitan ng masiglang pakikipagtulungan sa EU at USA, nagkaroon ng Ukraine ng mas maayos na daloy ng suporta at mas malawak na pandaigdigang saklaw sa pagpapalakas ng kanilang kakayahang militar. Hindi rin nagkulang ang Ukraine sa kanilang aktibong paglahok sa mga pandaigdigang pagtitipon at summit. Sa bawat oportunidad, inilalapit ng Ukraine ang kanilang sitwasyon sa atensyon ng mga internasyonal na komunidad sa pamamagitan ng mga talumpati, pakikibahagi sa mga negosasyon at direktang apila sa mga lider ng mundo na gawa nilang makakuha ng mas malawak na suporta. Ang presensya ng Ukraine sa mga pandaigdigang plataforma ay hindi lamang nagbigay ng karagdagang suporta sa kanilang kampanya, kundi nagpalakas din ng kanilang posisyon bilang isang bansang handang magtanggol ng kanilang kasarinlan at mag-ambag sa pangkalahatang seguridad ng rehiyon. Higit pa rito, patuloy na nagsusumikap ang Ukraine na bumuo ng mga bagong kasunduan sa seguridad na magtitiyak sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa mga potensyal na banta. Ang kanilang diskarte ay nakatuon sa pagpapalawak ng umiiral na mga alyansa at sa paglikha ng mas matatag na kooperasyon sa mga kaalyadong bansa. Sa tulong ng mga bagong kasunduang ito, mas nagiging malawak ang kanilang kapasidad na harapin ang mga hamon ng modernong digmaan. Ang mga alyansang ito ay hindi lamang sagot sa kasalukuyang sitwasyon, kundi paghahanda rin sa mga hinaharap na laban na maaaring dumating. Sa pamamagitan ng estratehikong pakikipag-alyansa at masiglang diplomasiya, nagawa ng Ukraine na maitaguyod ang isang mas matatag na posisyon sa harap ng agresyon ng Russia. Ang kanilang kakayahang makipag-ugnayan, makipagkasundo, at magbukas ng bagong mga pintuan ng suporta ay nagbigay sa kanila ng mas matatag na pundasyon sa kanilang patuloy na laban. Sa ganitong paraan, ipinakita ng Ukraine na ang diplomasya at alyansa ay mahalagang sandata sa anumang digmaan. Isang estratehiya na hindi lamang nagpapalakas sa kanilang depensa, kundi nagpapalawak din ng kanilang impluwensya sa pandaigdigang entablado. Sa gitna ng patuloy na hidwaan laban sa Russia, hindi tumitigil ang Ukraine sa pagpapalakas ng kanilang puwersang militar at mga sistema ng lohistika. Sa halip na umasa lamang sa panlabas na tulong,
Ang Ukraine ay nagtutulak ng masusing modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas. Isa sa mga pangunahing hakbang na kanilang ginawa ay ang pagbili at pag-aangkat ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya mula sa kanilang mga kaalyado. Ang mga advanced na armas, radar systems at communication devices ay nagbibigay sa kanila ng mas mataas na antas ng kahusayan sa larangan ng labanan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas malalim na kumpiyansa ang mga sundalo na nasa harapan dahil alam nilang ang mga kagamitan nila ay maaasahan at makapangyarihan. Kasabay ng modernisasyon ay ang pagbibigay prioridad sa masusing pagsasanay ng mga bagong rekruto. Napakahalaga para sa Ukraine na tiyakin ang kahandaan ng bawat sundalo mula sa mga baguhan hanggang sa mga veterano sa anumang uri ng operasyon. Sa pamamagitan ng mas detalyado at pinalawak na training programs, natututo ang mga sundalo kung paano gamitin ang mga bagong teknolohiya, bumuo ng estratehiya sa iba't ibang senaryo, at mag-operate sa ilalim ng matinding pressure. Ang resulta ay isang mas profesional at mas disiplinadong puwersa na kayang harapin ang mas mapanghamong sitwasyon sa battlefield. Ang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa teknikal na aspeto ng digmaan, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng moral at espiritu ng pagkakaisa ng bawat unit. Bukod pa rito, nagsimula ring mag-focus ang Ukraine sa pagpapalawak ng kanilang lokal na produksyon ng mga kagamitang militar. Habang mahalaga ang pag-import ng mga high-tech na kagamitan mula sa kanilang mga kaalyado, mas tinutukan din nila ang pagpapaunlad ng mga lokal na pabrika upang makapag-produce ng mga drone, armas, at iba pang mga supply na kailangan sa digmaan. Ang pagpapalawak na ito ay nagdudulot ng dalawang pangunahing benepisyo. Una, nababawasan ang kanilang pag-asa sa mga banyagang supplier. At pangalawa, nagkakaroon sila ng mas mabilis at mas cost-effective na paraan upang masiguradong laging may sapat na supply sa oras ng laban. Ang inisyatibang ito ay nagbigay daan para sa Ukraine na maging mas independent pagdating sa kanilang military production capacity. Kasabay ng pagpapalakas sa kanilang manpower at production ay ang masusing pagpapabuti ng kanilang sistema ng lohistika. Sa digmaan, napakahalaga ng mabilis at maayos na paghatid ng mga supply, mga bala, pagkain, gamot at iba pang mahahalagang kagamitan sa mga frontline. Ang Ukraine ay nagpatupad ng mga bagong pamamaraan upang gawing mas episyente ang kanilang logistical operations. Gumamit sila ng mas advanced na tracking systems at streamlined na distribution upang masigurado na ang bawat unit ay may sapat na resources sa tamang oras. Ang ganitong klaseng pagpaplano at koordinasyon ay nagresulta sa mas mataas na operational readiness at mas mabilis na tugon sa mga nagbabagong pangangailangan sa battlefield. Higit pa sa pisikal na aspeto, siniguro rin ng Ukraine na protektado ang kanilang impormasyon at komunikasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang cybersecurity. Sa panahon ng modernong digmaan, ang banta mula sa mga cyber attack ay kasing delikado ng tradisyonal na labanan. Ang Ukraine ay nagpatupad ng mas advanced na mga firewall, encrypted communication protocols at real-time monitoring systems upang mapanatiling ligtas ang kanilang critical information infrastructure. Ang pagpapalakas ng cybersecurity ay hindi lamang nagtatanggol sa kanilang mga system laban sa mga pag-atake kundi nagbibigay rin ng kumpiyansa sa kanilang mga leader militar na ang mga desisyon nila ay batay sa tumpak at maaasahang datos. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas matibay na pundasyon ang mga operasyon ng Ukraine mula sa taktikang militar hanggang sa pandaigdigang koordinasyon. Sa kabuuan, ang pagpapalakas ng puwersang militar at logistic ng Ukraine ay isang mahalagang bahagi ng kanilang patuloy na pakikibaka. Ang kombinasyon ng modernisasyon, epektibong pagsasanay, pinalawak na produksyon, masusing lohistika, at mas matatag na cybersecurity ay nagbigay sa kanila ng mas mataas na kakayahang magtagumpay sa harap ng malalaking hamon. Sa bawat hakbang, pinapatunayan ng Ukraine na ang lakas ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng tao at armas, kundi sa kakayahang mag-adapt, mag-innovate, at magpakatatag sa gitna ng digmaan. Sa harap ng patuloy na alitan, naging mahalagang bahagi ng estratehiya ng Ukraine ang paggamit ng mga espesyal na operasyon at psychological operations o PSYOPs upang makuha ang kalamangan sa digmaan. Ang ganitong mga taktika ay hindi lamang nakatuon sa direktang labanan, kundi sa mas masusing pamamaraan ng pagpapahina sa kalaban, pagpapalakas sa sarili,
at pagpapakita ng kakayahan sa mas modernong aspeto ng digmaan sa pamamagitan ng mga misyon na isinagawa ng kanilang mga espesyal na unit na gawang guluhin ng Ukraine ang mga operasyon ng Russia sa likod ng kanilang linya. Ang mga pag-ataking ito, madalas tahimik ngunit lubhang epektibo, ay nagresulta sa pagkabigo ng ilang kritikal na plano ng Russia, kasama na ang pagkaantala sa pagdadala ng kanilang supply at pagbabawas sa kumpiyansa ng kanilang mga tropa. Sa bawat matagumpay na sabotage mission, tumataas ang tensyon sa loob ng mga hanay ng kalaban at mas nagiging mahirap para sa kanila na magpatuloy ng maayos sa kanilang mga operasyon. Kasabay ng mga sabotage missions ay ang madiskarteng pag-target sa mga infrastrukturang kritikal ng Russia, ang mga depo ng langis, linya ng supply, at iba pang mahahalagang pasilidad ay hindi nakaligtas sa mga high-precision artillery ng Ukraine. Sa tuwing nagtatagumpay ang mga misyon ng Ukraine, nasirain o antalahin ang paggamit ng mga rekurso ng Russia. Nawawala ang kalamangan ng kalaban sa patuloy na pagpopondo at suporta sa kanilang kampanya. Ang pag-target na ito sa mga kritikal na infrastruktura ay naging pangunahing hakbang upang pahinain ang logistics ng Russia, kaya't hindi lamang nabawasan ang kanilang kakayahang sumalakay, kundi naging sanhi rin ito ng mas malaking suliranin sa kanilang command structure at komunikasyon. Bukod sa mga pisikal na hakbang, masusing ginagamit ng Ukraine ang psychological operations upang manipulahin ang kalagayan ng isipan ng mga tropang Ruso. Sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral at maingat na pagplano, ang mga psyops ng Ukraine ay nakatuon sa pagpapahina ng moral ng kalaban. Gumagamit sila ng mga mensahe, propaganda, at iba pang anyo ng komunikasyon na naglalayong magdulot ng pagdududa sa kakayahan ng kanilang mga leader at magparamdam ng kawalang katiyakan sa kanilang layunin. Ang resulta nito ay ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga sundalo ng Russia, pag-aalinlangan sa kanilang mga direktiba, at sa ilang pagkakataon, ang kanilang desisyong sumuko o tumigil sa pakikipaglaban. Ang mga ganitong taktika ay nagpapakita kung gaano kalawak ang naiintindihan ng Ukraine sa modernong anyo ng digmaan, na hindi lamang labanan sa armas kundi laban din sa isip. Higit pa rito, nakatulong din sa kanilang tagumpay ang pagbuo ng mas tumpak na mga artillery rounds. Sa tulong ng advanced na teknolohiya, nakapag-develop ang Ukraine ng mga bala na hindi lamang mas sakto, kundi may mas mahabang saklaw. Ang ganitong innovation ay nagbibigay sa kanila ng strategic advantage dahil kaya nilang atakehin ang mga mahahalagang target mula sa ligtas na distansya. Ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan ay hindi lamang nagpapababa sa panganib para sa kanilang mga tropa, kundi nagpapataas din sa epektibidad ng kanilang opensiba. Sa bawat matagumpay na pag-atake, nababawasan ang resources at kapasidad ng Russia at mas nakokontrol ng Ukraine ang takbo ng labanan. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na gumagawa ng bagong mga defense systems ang Ukraine na mas matatag, mas mabilis at mas madaling i-deploy. Ang mga platapormang ito ay nagiging mahalagang bahagi ng kanilang diskarte sa pagdepensa at pag-atake. Ang makabagong teknolohiya na kanilang ginagamit ay hindi lamang nagpapataas sa kanilang pagiging epektibo, kundi nagbibigay rin ng malinaw na mensahe sa Russia at sa buong mundo na kaya nilang makipagsabayan sa anumang hamon. Sa bawat bagong defense system na nai-introduce, nadadagdagan ang abilidad ng Ukraine na protektahan ang kanilang teritoryo. Maaga palang masugpo ang anumang banta at masiguradong manatili silang hakbang sa unahan ng kanilang kalaban. Sa kabuuan, ang pagsasama ng mga operasyong espesyal at psyops sa estratehiya ng Ukraine ay nagdulot ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang tagumpay. Sa pamamagitan ng masusing pagpaplano, tumpak na pag-atake, at sopistikadong psychological operations, nagawa nilang pabagsakin hindi lamang ang mga pisikal na puwersa ng Russia, kundi pati na rin ang kanilang moral at tiwala sa sarili. Ang ganitong klase ng estratehiya ay patunay na sa modernong digmaan, ang talino at diskarte ay kasing halaga ng lakas at dami ng armas. Sa pagtatapos ng bawat operasyon, ang Ukraine ay patuloy na nagiging halimbawa ng makabagong pakikidigma, hindi lamang para sa kanilang mga kaalyado, kundi para sa buong mundo.